So, good day everyone. Today I'll be discussing yung last topic natin sa Great Books, and dito kasama ko po si Ma'am Isaiah na magre-report nitong The Bible. So, since hindi na po kami naabutan ng report, is we will have our video presentation. So, dito po sa The Bible, we will just merely focus dun sa pinaka-important na mga details lamang dito sa The Bible. And ang i-discuss namin is yung 7 covenants ni God sa mga chosen people niya dito sa 7 covenants na i-discuss namin. So, I'll be discussing the first 4 covenants, and yung tatlong natitira, that will be discussed by Ma'am Isaiah. So, let's start. So, before anything else, syempre, let us define first what is covenant. So, covenant, it is an agreement between God and His people in which God makes promises to His people. So, when we say promises, it is a very vital na thing or event na ginagawa natin sa isang tao. And this covenant, it is very important kasi God made a promise to those people na pinag-iwanan niya ng promise na yon. And syempre, yung covenant na to or yung promise na ginawa niya with those people, mangyayari lang siya kapag tinupad nung mga tao na to yung dapat nilang gampanan or yung dapat nilang gawin. And of course, itong Bible, it is divided into two. We have the Old and the New Testament. And dito, madidiscuss natin yung 7 covenants. And from the 7 covenants, from Genesis to Revelation. So, we have the Adamic, Noahic, Abrahamic, Mosaic, Davidic or Davidic, the New, and the Everlasting Covenant. So, dito, matatakal natin kung ano-ano nga ba yung mga promise or covenants na ginawa ni God with those people being involved with the different covenants. And titignan din natin or aalamin din natin kung natupad ba siya or na-broke ba siya. And bakit? Bakit niya ginawa yung mga covenants na yon with those people? And syempre, para mas maintindihan or para mas maging madali yung representations nung gagawin kong discussion, so meron akong mga ipapakitang pictures kada slide para mas maging madali yung story time natin kada covenant. So, I know ready na kayo. So, let's have our first or very first covenant. So, let's have the Adamic or the Adamic covenant. So, ito yung covenant ni God with Adam. So, alam naman natin na si Adam, he is the first man being created by God together with Eve. So, ayan. Adam was given a dominion and authority over the earth and animal kingdom. Mankind was to reproduce and inhabit the entire earth. So, dahil nga kinreate ni God si Adam, so since nag-iisa lang siya, para hindi niya ma-feel na alone siya dun sa Garden of Eden or Garden of Eden na kung nasaan siya, si God is nagbigay siya or nag-provide siya ng mga pagkain and ng mga animals na pwedeng makasama ni Adam. But since si Adam is na-feel niya na wala siyang kapareho dun sa mga pinrovide ni God sa kanya, so ang ginawa ni God is pinatulog niya ng mahimbing si Adam. And mula sa tadyang ni Adam, when we say tadyang, it is the ribs. So kumuha siya sa ribs ni Adam para makreate niya. And doon niya nahulma or nabuo si Eve. And nung nagising si Adam, na sabi niya sa sarili niya na, kapareha ko siya. So, tatawagin siyang babae. So, they were both naked, pero hindi sila nahihiya sa isa't isa. And with that, sila yung naging tagapangalaga dun sa Garden of Eve. So, man was given dietary instructions and was also given the responsibility
to keep the garden maintained and in order. So, ang dietary instructions nila na binigay ni God is pwede nilang kainin yung kahit na anong punong kahoy mula doon sa garden. Basta hindi nila kakainin yung tree of knowledge of good and evil kasi maaari silang mamatay. So yung promise dito sa covenant, they could enjoy eternal life and fellowship with God as long as they obeyed His command. And yun nga yung command na yun is hindi nila pwedeng kainin yung tree of knowledge of good and evil kasi nga mamamatay sila. So, eto na. Ayan, so kinreate ni God si Adam. So, tayong lahat, based na rin sa nabasa ko sa Bible, is tayo ay mismong hinulma lamang ng Diyos sa alikabok, sa lupa. So, ito, upon this picture, si God, He's creating Adam. And ayan, since na-mention ko na kanina na nag-iisa si Adam, so ang ginawa ni God, gumawa siya ng kauri ni Adam para hindi niya maramdaman na nag-iisa siya. And dito, binigyan sila ng responsibility para pangalagaan yung Garden of Eden or Garden of Eden sa Tagalog naman. So dito, may mga hayop and mga punong kahoy na kanilang aalagaan. All of the animals are very, very kind. So hindi sila nananakit. And ayan yung Garden of Eden na binigay sa kanila as responsibility for them to take care of it. But since nandito na tayo sa part na nung isang umaga is itong snake inask niya si Eve. So nakita niya kasi si Eve that time. So sabi nung snake sa kanya, talaga bang pinagbabawal kayo na kainin yung kahit anong punong kahoy dito? Then sabi naman ni Eve, hindi kami pinagbabawalan ng Diyos na kainin yung mga punong kahoy dito. Lahat pwede namin kainin. Pwera na lang dun sa pinakagitnang puno, which is yung tinatawag natin the tree of knowledge of good and evil. Dahil kami ay mamamatay. Yun yung utos sa kanila na nasa covenant. Pero sabi nung ahas, hindi kayo mamamatay pag kinain nyo to. Bagkus is magkakaroon kayo ng kaalaman, ng knowledge, ng wisdom. So ngayon, tinignan ni Eve yung puno, yung pinakagitnang puno, and parang sa mata niya, nagkumikislap yung mismong puno na yun, pati yung mga bunga niya. Kaya, natukso siya at pumitas siya. So, kumain siya nung pinagbabawal na punong kahoy na kainin nila. So, kumain siya, and ang nangyari, binigyan din niya si Adam. So, pinakagat din niya si Adam dun sa prutas, dun sa may bunga ng Tree of Knowledge of Good and Evil. And then, ayun nga, after nila kumain, nalaman nila na hubad sila. Kaya, nag-decide sila na gumawa ng damit nagawa sa dahon ng saging. And then, later that night, bumisita si God dun sa garden. And then, naririnig ni Adam yung yapak ni God na naglalakad siya mismo. So, nagtago siya. But, suddenly, nagsalita si God. Sabi niya, bakit ka nagtatago? Sabi niya. Then, sabi ni Adam, nagtatago po ako sapagkat ako ay hubad. Then, sabi ni God sa kanya, or tinanong niya, bakit? Bakit mo nasabing hubad ka? Kumain ka ba ng ipinagbabawal kong or kumain ka ba nung pinagbabawal kong punong kahoy? Sabi niya. And then, ito namang si Adam, sinisi niya si Eve. Si Eve naman, sinisi niya yung ahas. So, ang nangyari, pinarusahan ng Diyos yung ahas. And ang sabi niya, si Eve, pag nanganak siya, mahihirapan siya. And ito namang si Adam, lahat ng bagay sa mundo, bago niya makuha is kailangan niyang pagtrabahuhan or paghirapan. And ayan, pinaalis sila dun sa
Garden of Eden or sa Garden of Eden na tinatawag. And nag-iwan ng isang anghel na may espada para mabantayan and walang makapasok dun sa mismong garden. So we can say na nagkaroon nga ng covenant si God kay Adam and kay Eve. Pero na-broke siya dahil nga dun sa pagkain nila nung the tree of knowledge of good and evil. And it's because of the snake. So nagkaroon nga sila ng kaalaman na naging maalam sila dahil dun sa pagkain na yun. Pero naging kasalanan siya dahil hindi sila sumunod dun sa kasunduan nila between God and them. So next. So we have the Noahic covenant or the Noahic covenant. I'm not sure if correct yung pagkaka-pronounce, but this is the covenant with Noah. I know masyado na kayong familiar sa the Noah's Ark, okay? So from here, this covenant was made with Noah after the flood. And after the flood, a rainbow was given as a sign of God's covenant with Noah. So, ayan, nagkaroon ng matinding baha. So, bakit nga ba nagkaroon ng matinding baha? Di ba nga, ayan, pinaalis si Adam and si Eve dun sa Garden of Eden or sa Garden of Eden dahil nga, na-broke nila yung covenant with God. So, parang nakikita kasi ni God na patuloy na nagkakasala yung mga tao sa mundong ibabaw. Kaya gusto niya, and nakapag-desisyon siya na magpapadala siya ng malaking baha. And with that, lahat ng tao is mamamatay, lahat ng hayop. And si Noah, siya yung natitirang tapat kay God. And ngayon, ang nangyari dito is, gumawa si Noah ng isang ark or napakalaking arko para maisama niya yung pamilya niya. So, kasama niya yung pamilya niya and also, nagsama din sila ng isang pares ng bawat hayop na meron sila. So, ang nangyari niyan is, kinreate nila yung ark, pinagtulong-tulungan nila as family. And with that, pagkatapos nung ark, is pinasok na nila yung mga animals and syempre, kasama si Noah and yung family niya. And ang mismong nagsarapan nung pintuan is si God mismo. So, dito, ang promise, so ayun na, after the flood, God made a covenant with Noah and his descendants, promising never to destroy the earth with flood again. So, ayun nga, nagpadala si God ng napakalaking baha na pupuksa sa mga tao na nakatira sa mundo dahil nga sa pagkakasala nila. And dahil si Noah yung natitirang tapat sa pananalangin niya at sa paniniwala niya kay God, so yung family niya yung nakaligtas. So, ayan. So, katulad ng sinasabi ko kanina, so, pinagtulong-tulungan nilang bawat isa yung paggawa dun sa malaking ark or arko na gagamitin nila. And, ayan, nangyari na siya. So, parang, ayun yung pinakamalaking ark and then, ayan yung mga tao. So, imagine, nalunod silang lahat. As in, na-wash out silang lahat. And yung family lang ni Noah yung natira. Then, ayan, after that is, nagkaroon ng rainbow na sign. Ang sign na yun yung sign na pwede na silang lumabas. It only means na tapos na yung baha. Yung baha, nagtagal siya ng mahigit 40 days. So, itong picture na to, ang nangyari dito is, ayan na, tapos na yung baha. So, ang nangyari, nagpalipad si Noah ng dove or ng kalapate ng 3 beses. So, pinalipad niya yon and kada isang linggo, bumabalik sa kanya yung kalapati na yon. And nung 3 beses na bumalik yung kalapati sa kanya, meron siyang dalang sanga ng, parang I'm not sure, pero sanga ng olibo. Parang yun yung dala-dala nung dove and binigay ito sa kanya. Kasi yun din yung naging isang sign para pwede na silang lumabas dun sa ark, which is dahil humupa na yung baha. So, ayan, safe silang nakaland, kasama niya yung pamilya niya, and yung mga hayop na dinala nila. And pinangako ng Diyos na
hindi na siya ulit magpapadala ng malaking baha na pupuksa sa mga tao at sa mga hayop sa mundo. So, mukhang napapabilis yung ating discussion kasi I'm sure medyo familiar na din kayo sa mga dinidiscuss ko ngayon. So, kumbaga itong mga pictures, nag-help siya to represent yung story na sinasabi ko para meron tayong basis kung ano yung pagkakasunod-sunod niya. And of course, we have the third one, yung Abrahamic Covenant. So, ito yung covenant ni God with Abraham or Abram. Ayan. So, dito, God pledged to make Abraham a blessing to all the families of the earth. Provisions of this covenant included that God would bring a great nation as Abraham's seed was multiplied exceedingly. So, dito, paikliin na lang natin siya. Pinangako na ng Diyos kay Abraham na kung ano man or kung gaano karaming bituin ang nakikita niya sa langit, ganon karami ang magiging bayan or bansa ni Abram. Dito is ang naging covenant, God's promise to make Abraham descendants as numerous as the stars, to give them the land of Canaan, and to bless the world with his lineage or lineage. So yung land of Canaan, ito yung bayan or yung town na ipapamana ni God kay Abraham together with his descendants. And itong land of Canaan, isa siyang mayamang bayan and talaga namang maraming opportunities na naghihintay kung ibibigay man to ni God kay Abraham. Eh si Abraham is isa rin siya sa mga tapat na server or parang sugo ng Diyos. So ayan, story time na ulit tayo. So dito, since nagkaroon nga ng parang paglalakbay dahil nga sinugo ng Diyos si Abraham. So, ang sabi niya, humayo ka and iwanan mo yung bahay ng ama mo and isama mo yung asawa mo and yung meron din siyang kasamang pamangkin which is si Lot. So, naglakbay sila. And then, sa disyerto na napuntahan nila, doon sila nag-create ng parang mga maliliit na tolda na may altar ng Panginoon or ng Diyos. And then that time, merong isang umaga, merong tatlong lalaki na bumisita sa kanya. So, sa Bible kasi, tatlong lalaki. Pero sa mga sources na napanood ko, tatlong lalaking anghel yung sabi nila. So, tatlong lalaki, mag-stick tayo doon. Merong bumisitang tatlong lalaki kay Abraham. And ayun, nag-offer siya ng gatas, ng karne, ng butter, and syempre yung tinapay. Since kapag may bisita, kailangan nating magbigay ng something in order to welcome them. And yun yung ginawa ni Abraham dito. And after kumain, after ng kwentuhan, so nagsalita yung isang lalaki na bisita ni Abraham. Ang sabi niya, babalik ako sa 1 taon, sa ganitong panahon din. And sa panahon na yon, kapag nakabalik na ako, magkakaroon ng anak si Sarah. So, paano tayo napunta sa transition na ganito? So, parang ang sabi kasi ni Abraham, kung ibibigay mo man sa akin yung land of Canaan, parang ang hiniling ni Abraham or sinabi niya, parang mawawalan siya ng saysay kung wala akong tagapagmana, kung wala akong anak na lalaki. So, ito yung interconnection dun sa sinabi nung lalaki na magkakaanak si Sarah. So, that time, si Sarah, ayan, nandyan lang siya sa may loob. Then, nung sinabi yun ng lalaki, tumawa siya. Kasi matanda na si Sarah, 99 years old na siya. And si Abraham, 100 years old na siya. Nung time na naglalakbay si Abraham, 75 years old pa lang siya nun. And nung nandito na siya, 100 years old na siya, and 99 na si Sarah. So, tumawa si Sarah. So,
parang narinig siya nung Diyos, sabi niya, bakit ka tumatawa? Sabi niya ganun. Kasi imagine, napakatanda na ni Sarah and ni Abraham. Pero sinabi nung lalaki na magkakaroon sila ng anak. Nagkaroon din ng parang doubt itong si Abraham kasi, ayun nga, because of the old age, nagkaroon sila ng doubt na hindi na sila magkakaanak ni Sarah. Pero sabi nung lalaki, napatanong siya, meron bang, wala bang imposible sa Diyos? Yun yung nasabi niya. So, dito, pagkabalik nung mga lalaki na to is, ayan, nagkaroon ng anak si Sarah and Abraham and pinangalanan nila tong Isaac or Isaac. So, ayan. So, ngayon, dito sa picture na to, nakausap muli ng Diyos si Abraham or kinausap siya ng Diyos. Sabi niya, mag-alay ka sa bundok at gusto ko na isama mo ang anak mong lalaki na si Isaac. So, naghanda sila, nagdala din si Isaac ng mga panggatong at yung mga ibang gamit pa na kakailanganin nila sa paglalakbay nila sa bundok. And then, ayan. So, nung nakapunta na sila sa bundok, nagtataka si Isaac kung bakit wala silang dalang tupa. Kasi, alam niya na mag-aala yung ama niya na si Abraham. Pero sabi ni Abraham, ang Diyos ang magbibigay ng tupa para sa atin na iaalay natin sa Kanya. Ayan na. Itong parang bilog na to na may rocks, I'm not sure kung anong tawag dyan. So, inayos niya yung mga panggatong or yung mga kahoy na nakapwesto. And then, bigla niyang hinila si Isaac. Hiniga niya. Tapos, tinali niya yung wrist ni Isaac. And then, itong si Isaac, nagtataka siya kung bakit yung ginawa ng ama niya sa kanya. And then, naglabas na si Abraham ng punyal. So, isasaksak na sana niya kay Isaac yung punyal nang biglang nagliwanag yung langit. Sabi ng Diyos, Abraham, huwag mong saktan ang iyong anak na lalaki. Ngayon, nalaman ko na talagang tapat ka sa akin, na kahit ang sarili mong anak na lalaki ay kaya mong ibigay sa akin. So, parang ang nangyari dito, sinubok lamang ng Diyos si Abraham kung hanggang saan ba talaga yung kaya niyang gawin, kung hanggang saan ba talaga yung pananalig ni Abraham sa Diyos. And dahil dito, sa pagsubok na to, nalagpasan niya at napatunayan niya ang katapatan niya sa Diyos. So, ayan. After nun, nakakita si Abraham ng tupa na nakasabit or nakaipit sa may puno. And kinuha nila yon and yun yung inalay nila kay God. So, dito, imagine, napaka-amazing talaga ng miracles na ginagawa ni God. So, kahit nasa old age na sila, still, dahil walang imposible kay God, nagkaroon si Sarah at Abraham ng anak. And, yung land of Canaan, at kung gaano kadami ang bituin na nasa langit na nakikita ni Abraham, ganon karami ang magiging lahi niya, ang magiging bayan niya. So, ayan, sobrang nagiging very interesting itong topic natin kasi hindi lang natin nalalaman kung ano ba talaga yung essence nitong covenant ni God, pero kung gaano ba talaga siya nagbigay ng importansya or kung paano niya napabago yung life ng mga people behind this covenant na ginawa niya with them. So ngayon, nandito na tayo para i-discuss yung pinaka-last na covenant sa part ko. So ito na yung pang-apat na covenant na meron tayo. And ito yung Mosaic covenant, which is yung covenant ni God with Moises. So, the Mosaic revealed God's judgment and impossibility of a person's ability to obey it. So, dito,
Makikinita natin mamaya yung the Ten Commandments and madidiscuss din natin siya upon the story na mamaya ay sasabihin ko. And itong Ten Commandments, it is given as a part of this covenant dealing with man's relationship with God and relationship with others. So, itong Ten Commandments ito yung magpapatibay ng relationship with the man and with God. And kailangan to sundin ng mga tao dahil ito ay utos ng Diyos. So, ang promise lang naman dito is isa lang, pero napakalaki niyang pangako. Pinangako siya ng Diyos kay Moises. So, God will free Israel from slavery with the Pharaoh or Pharaoh. Dahil ang mga Israelita is nagtatrabaho sila sa Ehipto, nagtatrabaho sila sa Pharaoh. So, dito, bago tayo mapunta sa scene na to, so, merong isang ina na gustong iligtas yung anak niya. So, dahil nga yung Faraon na naging Faraon doon mismo sa Ehipto is isa siyang sakim at napakasamang Faraon. So, gusto niya lahat ng mga Israelita ay magtatrabaho sa kanya. So, itong ina or nanay is gusto niyang iligtas yung anak niya, which is si Moises. Ngayon, ang ginawa nila para mailigtas nila si Moises, gumawa sila ng isang basket, tapos nilagyan nila to ng parang putik and mga dahon-dahon, and nilagyan nila ng parang sapin. Tapos doon nila nilagay si Moises. Ngayon, itong si Miriam, na ate ni Moises, is pinaano niya sa ilog itong si Moises na nasa basket. Ngayon, yung anak na babae ng Faraon, naligo siya sa ilog, kasama yung kanyang mga alalay na mga babae. So, ang nangyari, nakita nung anak na babae ng Faraon yung basket and nakita niya si Moises. So, ang nangyari, ayun, inampun niya nga si Moises. So, upon ng adoption kay Moises, pinag-aralan niya na kung paano maging isang taga-Ehipto, paano maging isang Ehipsyo. Pinag-aralan niya yon. Pero syempre, hindi niya nakakalimutan kung saan siya nanggaling dahil isa siyang Israelita. So yung mga pinapahirapan na mga Israelita sa Ehipto, mga kalahi niya yon. So kahit na nag-aaral siya bilang isang Ehipsyo, is hindi niya nakakalimutan kung saan siya nanggaling. So, ang nangyari, nakita kasi ni Moises na pinapahirapan yung isang Israelita. And sa sobrang galit niya, hindi niya nakontrol yung sarili niya, napatay niya yung nagpapahirap doon sa Israelita. So, parang hindi siya mahuli, tumakas siya. And pumunta siya sa Midian kung saan nagsilbi siyang pastol sa pare na si Jethro. So, ngayon, nagpapastol si Moises nun sa disyerto. So, ang nangyari, nakita niya tong nagliliyab na puno. And, may nagsasalita, Moises, Moises. So, tinawag siya. And yun na, ang tumatawag sa kanya is si God. So, sabi niya, lumapit si Moises dun sa mismong puno. And, sinabi ni God na, hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat ang tinatapakan mo ay banal na lupa. So, bakit nga ba siya tinawag? Bakit siya tinawag ng Diyos? So, ang sabi niya, sinusugo kita. Palalayain mo ang mga tao ko mula sa pagkaalipin sa Faraon or sa Pharaoh. And kinwestiyon kaagad ni Moises yung sarili niya na bakit ako? Bakit ako yung napili ng Diyos para palayain ang Israelita sa pagkaalipin? Isa lang naman akong pastol. And ang sabi ng Diyos sa kanya, ikaw ang pinili ko, huwag kang matakot dahil gagabayan kita. Then, nagkaroon pa rin ng doubt itong si Moises. Ang sabi niya, the people of from the Israel or from the Egypt won't believe me. So, ano yung kailangan kong sabihin or ano, tatanungin nila kung sino or kung sino man yung nag-utos sa akin. And ang sabi ni God, ang pangalan ko, ako ay si ako.
At yun yung magiging pangalan ko sa mga susunod pang panahon. So, ang sabi lang ng Diyos, gagabayan kita. Basta pumunta ka sa Ehipto at huwag kang matakot dahil kasama mo ako. So, ayun na. So, after nun, itong si Moises is nagpunta siya sa kapatid niya which is si Aaron para sabihin yung balita na sinugo siya ng Diyos. And that day, sinamahan siya ni Aaron papunta sa Faraon. So, ayan. Pinuntahan na nila ngayon yung Faraon. So, ang sabi niya, Faraon, palayain mo ang bayan ng palayain mo ang mga Israelita sa pagkaalipin dito sa Ehipto sa'yo. So, nagalit yung Faraon. So, sabi niya, sino ka para utusan ako? Isa ka lamang pastol at ako ay Faraon. Yun ang sabi niya. Ang Diyos ang nag-utos na palayain mo. And ang sabi ng Faraon, kung sino man yung Diyos na sinasabi mo, wala siyang karapatan na utusan ako. So, parang si Moises is, nagkaroon siya ng lakas ng loob. So, kung hindi ka naniniwala sa Diyos na meron ako, pagmasdan mo. So, ang ginawa ni Moises, hinagis niya yung tungkod na meron siya. Itong tungkod na to is, di ba kanina pinakita ko sa inyo na si Moises is nandun siya sa may umaapoy na puno, which is doon niya kinausap ang Diyos. Yung tungkod na yon is dala-dala niya mismo. At pinakita ng Diyos ang kapangyarihan na meron siya. At ito yung mag-guide sa kanya kapag nagpunta na sila sa Faraon. So, ang nangyari, nilagay ni Moises sa baba or binagsak niya sa baba yung tungkod niya and naging ahas siya. Ngayon, itong Faraon, inutusan niya yung dalawang parang paano ko ba sasabihin? Parang magician or parang wizard na may kakayahan ding gawin yung ginawa ni Moises. So, ang nangyari, isang tungkod laban sa dalawang tungkod. Isa lang yung tungkod ni Moises and yung mga magician na meron yung Faraon, dalawa yung tungkod nila. Pero mas nakakagulat is, yung ahas is, kinain niya yung kapwa ahas nung dalawang tungkod nung magician. So, kinain nung ahas yun ni Moises and bumalik ulit yun sa pagiging tungkod. So, parang ang nangyari na insulto yung Faraon. Kaya, pinalayas niya si Moises at si Aaron. Then, susunod naman, ayan. So, eto, parang nagsisimula na tayo sa mga 10 plagues of God through Moises o yung tinatawag na salot, mga 10 salot ng Diyos na nangyari through dahil kay Moises na sinugo niya. So, ayan, bumalik ulit silang dalawa. Maliligo nun yung Faraon sa parang dagat. And then, ang sabi niya, Faraon, palayain mo ang bayan ng Diyos. Ang bayan ng Diyos. Sabi niya gano'n. Hindi na naman pumayag yung Faraon, nagalit siya. So, kung dahil ayaw mong pumayag, lahat ng tubig ay magiging dugo. So, ang ginawa ni Moises, parang ito yung tungkod niya, then, ginano niya mismo sa tubig, and naging dugo siya. So, ito kasama tong water turns into blood sa mga salot na meron tayo. So, ayan, dahil nga hindi pumayag yung Faraon at patuloy siyang nagmamatigas every time na bumabalik si Moises at si Aaron, ang nangyari, nagpadala ng iba't ibang salot yung Diyos. So, pangalawa, yung mga palaka, mga lice, ayan. Yan, mga langaw, mga bangaw. And syempre, nagkaroon din ng pagkamatay ng mga hayop o yung tinatawag natin na livestock pestilence. And nagkaroon din ng ketong, hindi lang yung mga hayop, pero yung mga tao din dun sa Ehipto. Itong mga salot na to is nakakaranas din yung mismong Faraon ng Ehipto. So, ayan, nagkaroon ng mga boils. Yung boils, ito po yung ketong. O yung mga bukol-bukol sa katawan. Next, ayan. Nagkaroon din ito. Ito yung tinatawag natin na hail with fire. So, kumbaga, umulan, pero pag bumagsak siya sa lupa is
nagiging apoy siya. And next, ayan, mga tipaklong or locust na tinatawag natin. And then, ayan, ito yung pinaka-siyam na naging salot, which is yung nagkaroon ng kadiliman sa buong Ehipto. As in, natakpan yung liwanag na meron doon sa kanila. And since galit na yung Faraon sa mga salot na nangyayari, sabi ulit ng Panginoon, Moises, pumunta ka sa Faraon. Palalayain niya kayo ngayong gabi, sabi niya. And then, pumunta nga sila Moises. So, una, meron munang sinabi yung Diyos sa kanya. Ang lahat ng mga pamilya is magsasacrifice sila ng tupa or ng sheep. Ngayon, syempre, papatayin nila yung sheep na yon, and ang mangyayari kasi, which is yung panghuling salot, is mamamatay yung mga panganay na lalaki sa pamilya nila. So, mamamatay yung mga lalaking panganay. So, para hindi sila daanan nung anghel ng kamatayan na papatay dun sa mga, yung anghel na papatay dun sa mga lalaking panganay is, ang ginawa nila is nag-sacrifice sila ng tupa, then ayun, kinatay nila, nagpahid sila ng dugo sa pinakaharap ng pintuan nila. So, kumbaga ito yung pintuan, nagpahid sila ng dugo sa surface nung mismong pinto na yon. Yung dugo na yon, pag nakita yun ng anghel ng kamatayan, lalagpasan niya yon. Yun yung magiging tanda niya na hindi niya dadaanan. So, ang nangyari, ayan, nag-apply sila ng blood, nagtulong-tulong yung mga Israelita na magpahid sa kada pintuan ng bahay nila. So, ayan, pinakain sila ng maaga, pinasuot sila ng sandalyas, and syempre, pinaghanda sila sa mangyayari sa gabing yon. And then, ayun na, dumaan na yung anghel ng kamatayan, the angel of death. So, ayan. So, marami ang mga namatayan ng panganay na lalaki at isa doon yung Faraon. So, sa sobrang galit niya and sa sobrang pighati na naramdaman niya, pinalayas niya yung mga Israelita. So, sabi niya, humayo kayo, sabi niya. Dalhin niyo ang lahat ng mga gamit niyo at lumisan kayo dito sa Ehipto. So, ayun, umalis na sila noon. Ngayon, naglakbay sila sa hanggang dun sa Red Sea na kung saan yun yung parang naging huling destination nila kasi kailangan nilang dumaan dito. So since noon namatay na yung anak ng Faraon, parang nagkaroon siya ng regrets na pinalaya niya yung lahi ni Moises. So nagsisi siya ngayon. Inutusan niya yung mga tauhan niya. Nasunda sila Moises. So, natakot kasi yung mga taga-Israelita, o yung mga Israelita. Sabi nila, dinala mo kami dito sa pulang dagat. Paano tayo makakaraan? Sabi nilang gayon. Dito tayo mamamatay, sinasabi ng mga Israelita. Pero sabi ni Moises, sa puso niya, alam niya na kasama niya ang Diyos. And ito, ang nangyari dito, dumilim yung kalangitan. Tapos, ang nangyari, nilagay ni Moises yung tungkod niya sa dagat. Tinusok niya. At nahati yung dagat. So, lahat ng mga Israelita, manghang-mangha sila sa nakita nila kasi isa siyang himala na ni minsan is hindi pa nila nakikita sa buong buhay nila at ginawa yun ng Diyos para mailigtas sila. So, ayan, nahati na yung dagat. So, ayan, nasa in the middle sila ng pagdaan dun sa dagat, which is yung hinating dagat. Ngayon, ito namang mga tauhan ng Faraon at yung mismong Faraon is sumunod sila sa kanila Moises. Ayan. Tinawag niya lahat ng mga tauhan niya upang sundan muli sila Moises kasi gusto niya ulit na mabawi yung mga alipin niya na napalaya. Ayan. So, ang nangyari, yung Faraon, naiwan siya doon sa pinakaharap ng dagat.
ang pumasok lang sa loob or doon sa gitna ng nahating dagat is um, yung mga tagasunod niya or yung mga tauhan niya. Ang nangyari, nakakross na sila Moises dun sa dagat. So, sabi ng mga tao, paano na yan? Andyan na ang mga tauhan ng mga faraon. Maaabutan na nila tayo. Ngayon, si Moises, pinikit niya yung mata niya and muli niyang tinusok or yung tungkod niya is binaba niya. And yung dagat, bumaba din siya. So, lahat ng tauhan ng faraon, nagulat sila kasi sumalubong yung dagat sa kanila. And yun yung nag-cause ng pagkamatay ng mga tauhan ng faraon. So, ang nangyari, ayan, nakalaya yung mga Israelita sa pagkaalipin sa faraon na nasa Ehipto. At dahil yon sa tulong ni Moises na sinugo ng Diyos. So, sa lahat ng mga salot na pinakita ng Diyos na sa tulong din ni Moises na kanyang sinugo, ayan, napalaya yung kanyang bayang Israel sa pagkaalipin. Ngayon, itong mga Israelita, nakalaya na sila. So, parang sabi niya, ano na lang ang mangyayari sa atin, Moises? Nagugutom na kami, nauuhaw na kami, pero wala pa rin tayong nakikita na maaari nating kainin. Ngayon, itong si Moises, huwag kayong mag-alala sapagkat hindi tayo pababayaan ng Diyos. So, dahil nauuhaw na sila, meron batong nakita si Moises and tinusok niya yung tungkod niya doon at nagkaroon ng tubig. So, nakainom na ng tubig yung mga Israelita. Dahil kinaumagahan naman, merong mga ibong dumating na nagdala ng pagkain sa kanila. Ang tawag dun is yung parang tinapay na makintab na kulay puti. Ang tawag dun is mana. M-A-N-N-A. Mana or tinapay. Ito yung, ayan. So, yung mga Israelita, parang nagkaroon ng pista kasi want to sawa yung pagkain na ibinibigay ng Diyos sa kanila. So, araw-araw ganyan yung nagiging eksena nila. Yung mga ibon, naghahatid ng pagkain at yung mga tinapay, nalaglag lamang siya and kinukuha na siya ng mga Israelita at yun yung kinakain nila sa araw-araw. And dito, since na-mention ko kanina, yung 10 Commandments na tinatawag natin. So, ito yung 10 Commandments na hinulma ng Diyos sa dalawang malaking piraso ng bato. So, ito, muling pinapunta ng Diyos si Moises sa bundok. Dahil doon magmumula yung 10 Commandments na yan. Yung mga Israelita, naiwan sila sa may mismong baba. Then, ang nangyari, ang naging tagabantay ng mga Israelita is si Aaron, na kapatid ni Moises. Sa sobrang haba ng paglalakbay ni Moises is napakatagal din ng kanyang pagbabalik. Kaya yung mga Israelita, nainip sila. Ngayon, ang mga Israelita, gumawa sila ng isang imahe na parang bull, and then yun yung sinamba nila, inaalayan nila, and sinasayawan nila. And nung time na pababa na si Moises sa bundok, nakita niya and nasaksihan niya yung ginagawa ng mga Israelita. Imagine, pinalaya sila ng Diyos sa pagkaalipin, pero tinalikuran nila ang Diyos dahil hindi sila nakapaghintay kay Moises. Ang nangyari, binasag ni Moises yung 10 utos sa harap nila mismo. And sinabi niya na makasalanan silang lahat. So, dito sa 10 Commandments, so ito number 1, I, the Lord, am your God. You shall not have other gods beside me. So, kasalanan yun yung pinakaunang ginawa ng mga Israelita. Gumawa sila ng imahe ng bull and sinamba nila iyon. And ayon sa 10 utos, kasalanan siya. So, sa number 2, you shall not take the name of the Lord your God in vain. So, kailangan yung pangalan ng Diyos or ni God is ginagamit lang natin siya sa religious and sa mga bagay na dapat lang natin siyang gamitin. Hindi natin siya dapat ginagamit sa mga bagay na hindi naman totally importante dahil ang pangalan or yung Lord is
talagang katangi-tanging siya lang and hindi natin siya dapat dinidisgrace. Number 3, remember to keep holy the Lord's Day. Hindi ba si Lord or si God, ginawa niya ang mundo within 7 days. Sabi nila 6 days. Pero yung 7th day, yun yung naging rest day niya o yung tinatawag nating Sabbath day niya. Kaya nga 'di ba every time na pagkaraan ng linggo is parang ito yung Lord's Day natin na hindi dapat tayo gagawa ng kahit ano pero magsisimba tayo para mag-serve kay Lord within that day. Pero dapat hindi lang din tayo hindi lang dapat every 7th day yung Lord's Day. Kailangan everyday siya. And then 4, of course, honor your father and your mother. So, nasa 10 utos siya. So, igalang natin yung mga nanay at tatay natin. So, we should use or we should act like a mature one. And, syempre, dapat igalang natin sila. And, dapat alam natin yung right manner na kailangan nating i-act sa kanila. And, of course, number 5, you shall not kill. Huwag ka dapat papatay. Kung nagkaroon man ng kasalanan ng tao sa'yo, huwag kang pumatay dahil yun ay nasa 10 utos. Number 6, you shall not commit adultery. So parang sabihin na natin na huwag kang makikiapid. You should not cheat dahil yun ay kasalanan. Huwag kang magtaksil. Number 6, so you shall not steal. Kung hindi sa'yo, huwag mong nakawin. Number 8, you shall not bear false witness against your neighbor. So, kailangan hindi natin sinisiraan ang ating mga kapwa or yung mga tao na nakapalibot sa atin kasi yun ay masama, especially kapag wala tayong proof na ginawa talaga nila yung bagay na sinasabi natin. Number 9, you should not covet your neighbor's wife. So, huwag kang magnasa sa asawa ng iba dahil yun ay kasalanan. And doon naman sa number 10, you shall not covet your neighbor's good. Huwag mong angkinin yung ari-arian ng ibang tao na hindi naman sa'yo. So, dito sa mga first covenants na na-discuss ko, yung next covenant na i-discuss ni Ma'am Isaiah na is kabilang pa rin siya sa Old Testament. And yung New and Everlasting, kasali na siya sa New Testament. So, dito nakikita natin na yung covenant ni God dito sa kay Adam, kay Noah, kay Abraham, and kay Moises. Lahat yon ay tinupad niya. Well, yung sa first covenant natin, hindi nga lang siya natupad dahil binroke nila yung isang command ni God, which is yung pagkain nila ng the tree of knowledge of good and evil. Pero kahit na nangyari yun is nagkaroon ng pagbabago and changes, and makikita natin na naging malaking dulot itong mga covenant na to sa mga tao na na-mention natin sa stories na to. And yung stories behind sa mga nangyari is talagang hindi makakalimutan kasi talagang nakatatak na siya sa isip natin and naisa sa puso natin kung gaano ba talaga kabuti yung Diyos sa atin at sa mga tao na sinugo niya. So, ayan, the 10 Commandments. So, ito na po yung pinaka-last slide. So, I hope may natutunan kayo and syempre, I hope na nagustuhan nyo yung topic na meron tayo ngayon which is the Bible. So, I hope mag-contemplate kayo sa napag-aralan natin and sana parang kayo rin si God, no? Or sana meron kayong isang salita or kapag gumawa kayo ng promise sa isang tao, dapat alam natin siyang tuparin and dapat may isa tayong salita. Kasi si God, kapag nag-promise siya, ginagawa niya. And so, ayun, thank you for listening. That's all. And again, good day.